Nai-imagine ko nga po na merong naka-two-piece na babae na foreigner dyan. Ayan o. Tapos kumakaway na sinasabi, Esme, I'm enjoying the day with a beautiful sun in Dolomite Beach. It's like a Boracay, and also it's like really El Nido in Palawan. Manila Bay, Dolomite Sand, September 13. At kumusta po lahat ng mga sumusubaybay sa ating daily vlogs dito sa development ng Dolomite Nourishment. Kumusta po kayo? Kaya eto, makikita nyo po merong troso. Ang laking troso nito mga kababayan. Pwedeng gawing upuan sa bahay. Ang laki, hindi natin kayang buhatin ito. Ang laki nyo. Pwedeng gawing furniture sa bahay ito. Tignan po natin yung kalagayan ng Dolomite. At maliwalas po yung paligid mga kababayan. At subukan po natin pumunta doon sa pinakadulo. At talagang makikita nyo talaga kahit dinalaw po tayo ng napakaraming bagyo. Yung bagyo ngayon nakasalukuyan si Kiko. Yan po yung bumabayo ng bumabayo ngayon, pero makikita nyo tumila na siya. May pako dito. Yan, delikado ito pag natapakan ito. Yan, delikado yan pag natapakan ng mga naglilinis. Kaya eto dapat yung laging tingnan pag magbo-volunteer o maglilinis ka, kasi mapopoison yung paa mo pagka ito napako sa paa mo. Kaya dito lang ilagay natin kasi delikado po ito. Yan, ayan yung kahoy na malaki. Subukan nating lumusong dito. Diba? Ang ganda po mga kababayan. Ang linaw-linaw po ng tubig dito. Ang sarap ng pagmasdan kasi parang nilinis ng Dolomite yung tubig. Sobrang linaw ngayon. At itong nakikita nyo dito, bali ito yung tubo na mahaba, yung nilagay nila noon na parang bagsak ng tubig doon sa gitna. 300 to 400 yung haba nito. 300 meters to 400 meters. Ito siya. Ito yung outfall dito sa Padre Faura. Ang haba po niyan. Tignan po natin dito mga kababayan. At maganda dito. Mamaya papalipad po tayo ng pagpapalipad po tayo ng drone dito. Kasi maganda yung reflection ng langit. Kaya okay ang drone shot nito. Yan, lakad lang to. Lakad-lakad po tayo. Ito po yung geotextile dito mga kababayan. Ito yung mga kaya hindi po natatangay yung Dolomite. Merong mga nakahilera dito na malalaking mga sako na foundation ng Dolomite. Ito po yung tinatawag na engineering design
engineering design, kaya matatag itong Dolomite Beach. Kaya ito po yung ano dito, yung tubig. May mga konting basura, minimal na lang. Syempre umaalon po yan. Gaya niyan, may plastic ko. Ayan siya. Kasi binabantayan po natin lagi yung rehabilitation para yung ibang nagkakalat, yung mga sumasabotahe, nababantayan sila para wala silang lugar dito na sirain ng Manila Bay. Ang ganda na dito, oh. Ayan po siya. Ito yung Geo Textile. Punong-puno ito ng mga pebbles, mga kababayan. Ayan, oh, kaya matatag ito. Hindi makuha-kuha ni bagyong may alimango po, oh. Ayan, tumakbo siya, oh. Nakakatuwa. Ito yung kahoy dito. Ayan, ang ganda, oh. Ang ganda umupo. Nai-imagine ko nga po na merong nakatupis na babae na foreigner dyan. Ayan, oh. Tapos kumakaway na sinasabi, Esme, I'm enjoying the day with a beautiful sun in Dolomite Beach. It's like a Boracay, and also it's like really El Nido in Palawan. I really enjoyed. The best time in the Philippines is to stay in Dolomite Beach. Mga ganyan. Kita nyo, mga kababayan, memorize ko yung mga sinabi ng mga kaibigan ko na turistang babae. Yan yung mga sinabi nila na lagi silang nangungumusta Oh, Esme, what's up again? I'm very shocked about the transformation of your country, especially the Manila Bay. Your government is doing their great job to transform the very, very beautiful place. They transformed Dolomite Beach into Boracay Beach. Mga ganyan, mga kababayan. O, diba? Kita nyo dito. Ang ganda. May tao dito. Akala ko kasama natin. Ayan, no? Pagka naririnig nyo yung dito, yung hampas ng alon, nakakawala po ng stress. At nai-imagine ko na parang typical na dagat talaga ito sa probinsya. Tulad dyan sa mga isla ng Boracay, sa El Nido, sa Palawan. Talagang ibang iba talaga yung ngayon, mga kababayan, sa kanoon. Kaya ako sinasabi yun, maiisip mo talaga na may comparison, mga kababayan. Ayan, bali kasi, mga kababayan, tayo kasi allowed dito. Tayo kasi nagbabantay dito Kaya pagka may mga pumapasok na walang pahintulot, hindi pwede. Kasi baka nga po may gawin na masama dito. Kaya tayo, lagi tayong nandito para tumulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita, yung good news, para makita ng mga kababayan natin abroad
yung mga OFW na mga bayani natin, na ito po yung mga buwis nyo na binabayad. Ito po yung project ng government para baguhin ang Manila Bay. Yung pag-uumpisa ng pagbabago ng ating kultura, yung pagiging dugyot, naging malinis sa mga kababayan. Kaya ito po yung lagi nyong makikita sa akin. Yung pinaka main na content po natin is yung rehabilitation ng Manila Bay. Kasi pag wala po tayo, hindi nyo po makikita po ito sa mga TV, sa mga media, sa mga pahayagan. Tayo lamang po ang nagbibigay dito ng live na update. Everyday po na ginagawa dito. Yung nourishment ng dolomite, talagang tuloy-tuloy. Kaya tayo, tuloy-tuloy lang po mga kababayan. Tulungan po natin ang ating government sa pagpapaganda ng ating bayan. Ayan, kasama natin si Miss July. Nandito rin yan lagi, hindi nagsasawa. Ang saya dito, tignan nyo yung tubig niya. Green na po siya. Di ba yung typical na Boracay ganitong ganito? Konti na lang po talagang parang Boracay na rin ito, parang El Nido na. Parang El Nido na din. Kulang na lang mga coral doon. Kulang na lang mga coral dito para ma-compare natin sa Boracay. Maibsan man lang yung mga kalat dito. Ayan, yan mga kababayan. Yan, papalipad po tayo ng drone dito.